masayang pagmasdan. Mapapakul na lang yung mga abay. Ano po, lahat po tayo na nandirito, mapapasa noon dahil napakaganda ang venue ng kasal. Talagang lahat ay preparado mula sa mga souvenirs, sa mga ninong-ninang, sa mga handa, hanggang sa dinner po mamaya at pagkatapos ay kasiyahan. Ang tanong ko po sa mga ninong and ninang at lahat po ng mga nandirito, what is marriage? Ano po ba ang kasal para po sa atin? Maraming ikinakasal, ngunit ilang taon lang ay mag-iwalay na. Ano kayang dahil? Lack of knowledge about marriage. At alam po natin sa kasal ay pag nag-asawa ka na, tinatakasan mo yung pagiging dalaga at binata. Di po ba? Minsan meron lang simpleng problema. Sa mga pinakasimpleng problema lang kung bakit naghiwalay ang mag-asawa ay chat. Di po ba? Opo, kapag may nabasa po ang misis sa mister na may ka-chat, nako, doon na po nag-uumpisa at nag-ugat. Yung ikangay hindi po masyadong pagkakaintindihan. Sa araw na ito, the real purpose of marriage is to be honored and enjoyed at pagkakaroon ng maraming anak. Sir, ma'am, ilan po ba yung gusto nyong anak? 5 po? 5 po, sir. Kaya po, ma'am? O, kaya po. Doktora naman po kayo. At si sir, isang seaman. Tama po ba, sir? Mahilig manisid, di po ba? At alam nyo, saya lang po. Intindihin po natin the principle of a strong marriage. The first one, trust and honesty. Kailangan po sa isang mag-asawa, lalo na po sa inyo, kayo po ay edukado po, na kailangan sumasalamin sa inyo yung isang pagiging responsibilidad at pagmamahal bilang isang ama at bilang isang ina. Opo kapatid, sa pananampalataya ko, marriage is like a mirror. It reflects what it sees. O tignan nyo, kanina bago kayo pumunta dito, lahat kayo, anong ginawa nyo? Nanalamin po kayo. O di po ba ang gagwapo nyo, ang gaganda po ninyo? What I mean sa mga ikinakasal, na kung paano ninyo inaayos yung sistema ng relasyon ay magiging samin kayo. Palakpakan po natin sila. Tulad ngayon, kasal po nila, napakaganda po silang ihemplo sa lahat na inaasam yung ganitong karangyang kasal. At pagkatapos ito'y magbabago ang lahat. Ibig kong sabihin, magkakaroon po kayo sa inyo pong pagsasama. Meron na po ba kayong anak, ma'am? Sir, wala pa. So, gagawa pa lang, meron na, ma'am. Gagawa pa lang. O di po ba? Ito yung tinatawag po nating Latin word, eros. Pag-ibig na laman, kaya po tayo nagkakaroon ng mga anak at supling at nagiging kamukha. Iti Ilocano, no sino ka nung tikarkarupay, Jobing, isutki? Masinlaw. Dok, anong paliwanag po dito? Ang alam ko lang is yung jeans. Di po ba? O, tulad ni sir, yung mga magulang, nakuha po yung, ay equal po mama no? Yung hugis po ng mukha ng inyong anak, equal at pares kayo nga? Di po ba? O, kaya kapatid, sa pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng anak sa pamamagitan ng pag-ibig na laman. At ito yung regalo ng Diyos. Pag kayo'y nagkaroon ng isang o ng mga anak, ito po ay isang biyaya mula sa Diyos. Children need 2 parents. Hindi lamang po iisa. Dahil kapag ang anak natin ay lumaking nag-iisa, kawawa po. Kaya kayong dalawa ay magmahalan, na sana itong pagmamahal ay magkaroon kayo ng honesty and truth sa inyong pagsasama. Ori pa'y atakan doon, sir, gibalas yung taaw, amon to kumawang, awata yung pagkat ko, kung ko na ang pagkatanto mo, kansyak mo nga sa bali.
O, di ba? Tinimang. O, di ba? At ikalawa, kapatid, sa pananampalataya, ito yung tinatawag po nating communication. Kailangan po sa mag-asawa ito. Hindi po mabubuo ang pagmamahal na wakas kung walang komunikasyon sa inyong pagsasama. Sino po ngayon sa mga pwedeng magsabi sa inyo, mga ninong at ninang at mga abay, kung saan nagmula yung singsing? May history po ba kayo? Kung bakit saan nagmula yung singsing sa kasal? Mga magulang, ninong, ninang? Meron pong isang hari, short story. Meron pong isang karehan para mas mabilis. Mahal na mahal niya yung prinsesa. At dahil sa mahal na mahal niya yung prinsesa, at that time marami pong mga gold. Anong ginawa niya? Po siya awa. Pumunta po siya sa isang lawa at kumuha ito. Sabi niya, mahal na mahal ko yung asawa ko. Ano kaya yung pwede kong ibigay sa nang walang kapantay? Kumuha po siya ito, ibinato tubig. O di po ba, binato mo sa tubig, anong magbibilog po yun. Bilog po yun. Dahil ang singsing ay walang wakas. Yun. Ibig sabihin yung pagmamahal ni Sir Brian at doktor ay okay, palakpakan po natin sila. Alam niyo po, ikatlo, respeto kailangan sa pagmamahal ay may respeto po kayo hindi lamang sa inyong dalawa, kundi po sa mga magulang. And I quote, napakaganda po dito. Ang sabi po dito, thank you. We cannot thank all of you enough for joining us today. We would especially like to thank our parents for their love and support. Palakpakan natin ang mga magulang. Kung hindi din po sa mga magulang, ay hindi po sila nandirito ngayon. Na isang seaman na matagumpay at isang doktora na matagumpay sa buhay dahil po sa dedikasyon ng mga magulang. Mano anak ni Sir? Duwa lang. Pengi duduwa mo eh. Sir kayo? Talo. So di kayo mo Sir 5. Pinagtipon mo. Oh, ito po, the Bible clearly states na ang sino mang pinakamaraming anak, siya po yung pinakamayaman sa mata ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng Panginoon sa Genesis? Go and multiply. Tulad ng mga buhangin at buhok, iso nga sir sa alak ng mga 5, in the mon. Kaya,